Sa isang mainit na gabi ng Hulyo, sa isang maliit na bahay sa Quezon City, nararamdaman ni Olga Santos na parang namatay na siya. Hindi dahil sa sakit o aksidente, kundi dahil sa isang bagay na natuklasan niya habang inaayos ang GYM bag ng asawa niyang si Arnel. Matapos bumalik si Arnel mula sa isang resort sa Tagaytay kung saan nagbakasyon ang kanyang ina, si Tita Linda, si Olga ay tahimik na nagbubulong-bulungan habang hinahalungkat ang mga damit sa bag. 30 taon na siya, pero parang bata pa rin, kailangan ko pang ayusin to. Bakit ba ako lagi ang gumagawa ng lahat? Sigurado akong si Tita Linda na naman ang nagpadala ng maruruming damit para hindi siya mahirapan bumalik. Ang bahay nila ay tipikal na tahanan sa isang subdibisyon. May maliit na sala na puno ng mga larawan ng kanilang 7 taong pagsasama. Isang kusina na amoy adobo pa rin mula sa hapunan, at isang telebisyon na malakas ang tunog ng isang action movie na pinapanood ni Arnel. Hindi niya narinig ang mga reklamo ni Olga, masyado siyang abala sa pelikula. Pero biglang napatigil si Olga. Bulalas niya nang makakita ng isang bagay sa ilalim ng mga damit, isang manipis na panty, kulay rosas, na hindi kanya. Sa isip niya, Diyos ko, ano to? Ako pa ang tanga na naniwala sa perpektong buhay natin. Ang panty ay masyadong maliit para kay Tita Linda, isang matabang babae na mahilig sa maluluwag na duster. Sa isang iglap, parang bumagsak ang mundo ni Olga. 7 taon silang mag-asawa, 7 taon ng pagtutulungan sa mga problema, pagtawa sa mga simpleng bagay, at pagharap sa pressure ng mga magulang na magkababi na. Pero ngayon, ang lahat ng iyon ay parang kasinungalingan. May iba siya, bulong niya sa sarili, habang nanginginig ang mga kamay niya sa galit at takot. Hindi agad nakapagsalita si Olga. Gusto niyang pumasok sa sala at sampalin si Arnel, pero pinigilan niya ang sarili. Sa halip, itinapon niya ang panty pabalik sa bag, parang basketball shot na natutunan niya noong high school. Ang baho, sigaw niya sa isip, habang pinunasan ang kamay sa apron niya. Pero habang nakaupo siya sa kusina, malapit sa washing machine na amoy fabric conditioner, nagsimulang mag-isip siya ng malinaw. Paano kung hindi si Arnel ang may-ari nito? Paano kung si Tita Linda lang talaga ang nagkamali at may nahalong damit ng iba mula sa resort? Ang ideyang iyon ay nagbigay sa kanya ng kaunting pag-asa, pero hindi sapat para burahin ang duda. Sa mga nakaraang linggo, napansin niya ang mga pagbabago kay Arnel. Tuwing Martes at Huwebes, sasabihin niyang, "Hon, pupuntahan ko lang ang farm sa Cavite. Magdidilig ng gulay habang may tubig patapos may overtime sa opisina, pinayagan ako ni boss." Noong weekend, madalas niyang dahilan ang team building o pagtulong sa kaibigan. At nitong huling 2 linggo, biglang naging masigasig siya sa pag-alaga ng mga halaman ni Tita Linda sa kondo niya sa Makati. Kailangan daw diligan araw-araw kasi mainit, baka mamatay ang mga paborito niyang orchids, sabi ni Arnel, na dating hindi naman mahilig sa gardening. Si Olga ang dating gumagawa noon, pero ngayon, si Arnel na ang kusang loob. "Hon, pagod ka na sa trabaho. Ako na lang," sabi niya minsan, habang niyayakap siya mula sa likod. Noon, natuwa pa si Olga sa lambing na iyon. Pero ngayon, ang mga salitang iyon ay parang punyal sa puso niya. May iba siya. Sigurado ako, bulong niya, habang nakatitig sa washing machine na parang sasagot iyon sa kanya. Gusto niyang sumigaw, magmalabis, at tanungin si Arnel ng harapan. Pero natigilan siya nang marinig ang sarili niyang tibok ng puso. Hindi puwede. Kailangan ko ng pruweba, desisyon niya. Sa gabing iyon, habang ang tunog ng barilan mula sa tiyi ay umaalingaw-ngaw, si Olga ay tahimik na nagplano. Susundan ko siya. Malalaman ko ang totoo. Kinabukasan, nagising si Olga na may mabigat na pakiramdam. Sa kusina, inihanda niya ang almusal, sinangag at itlog na may kaunting tuyo, habang si Arnel ay naliligo. "Hon, maaga kong alis ngayon. Pupuntahan ko ang kondo ni Mama pagkatapos ng trabaho. Diligan ko lang ang mga halaman," sabi ni Arnel, habang nagsusuot ng polo shirt niya. Tumango lang si Olga, pero sa loob-loob niya, ngayon na nga. Susundan ko siya. Pagkatapos umalis ni Arnel,
mabilis siyang nagbihis, simpleng jeans at shirt, kasama ang isang cap para hindi siya agad makilala. Sumakay siya ng jeep papuntang Makati, at nang makarating sa tapat ng kondo ni Tita Linda, pumwesto siya sa isang maliit na kapehan sa kabilang kalsada. Ang kapehan ay may malalaking bintana, perpekto para makita ang papasok at palabas sa building. Umorder siya ng kape at ensaymada, pero hindi niya halos mahawakan ang pagkain. Nanginginig ang mga kamay niya habang pinapanood ang entrance. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Arnel. Dala niya ang parehong GYM bag mula kagabi. Pumasok siya sa kondo, at pagkaraan ng ilang sandali, nagliwanag ang bintana ng kusina ni Tita Linda. Anong ginagawa niya roon? Tanong ni Olga sa sarili. Inasahan niyang may kasamang babae si Arnel, isang maganda, sexy, at bata, na magpapaliwanag sa panty. Pero pagkatapos ng 30 minuto, lumabas si Arnel. Mag-isa. Walang kasama. Bitbit niya ang bag, pero mukhang mas magaan na ito. Sumakay siya sa kotse at umalis. Nakahinga ng maluwag si Olga, pero hindi pa rin siya kumbinsido. Baka nagkita sila sa loob, o baka bukas ulit siya pupunta, isip niya. Sa kabila ng pagod at init ng araw, desidido siyang ipagpatuloy ang pagsubaybay. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang totoo, bulong niya, habang hinigop ang malamig ng kape. Pagkaraan ng unang pagsubaybay kay Arnel, hindi pa rin mapakali si Olga. Bagamat wala siyang nakitang kahina-hinalang babae sa kondo ni Tita Linda, ang panty na natagpuan niya sa GYM bag ay parang multo na bumabalik-balik sa isip niya. Kinabukasan, habang naghuhugas siya ng pinggan sa kusina, napatingin siya sa kalendaryo, Martes na naman. Kung totoo ang pattern niya, pupunta siya ulit sa Cavite o kaya sa kondo ni Tita. Bulong niya sa sarili habang pinupunasan ang basang kamay sa apron. Noong gabi ring iyon, habang kumakain sila ng hapunan, sinigang na baboy na paborito ni Arnel, bigla niyang sinabi, "Hon, bakit hindi natin puntahan si Tita Linda sa Tagaytay? Matagal na rin akong hindi nakakapasyal doon. Baka sakaling makapag-relax tayo." Si Arnel, naabala sa pagkukwento tungkol sa isang kliyente sa opisina, natigilan saglit. "Ha? Sa Tagaytay? Busi pa ako sa trabaho. Hon, saka, kakabalik ko lang doon last week," sagot niya, pero may bahid ng pag-aalangan sa boses. "Boss ka lagi," sagot ni Olga, na sinubukang itago ang sarkasmo sa tono niya. "Kaya nga gusto ko nang makapagpahinga tayong dalawa. Six na, weekend na lang. Magpapahinga rin si Tita doon bago siya bumalik sa Makati, di ba?" Napilitan si Arnel na tumango, kahit halata ang discomfort sa mukha niya. "Sige, Hon, planohan natin," sabi niya, pero ang mga mata niya ay hindi nakipag-eye contact kay Olga. Sa loob-loob ni Olga, "Kung may tinatago ka, Arnel, malalaman ko sa Tagaytay." Kinabukasan, nagpaalam siya ng maaga sa opisina niya sa isang advertising agency sa Ortigas. "Boss, may family emergency. Half day lang ako ngayon," sabi niya sa manager niya, na agad namang pumayag. Pagkatapos, tumawag siya kay Arnel. "Hon, maaga akong makakauwi. Sabay na tayo pumunta sa Tagaytay mamaya, ha?" Halos mabilaukan si Arnel sa kabilang linya. "Ha? Ngayon? May meeting pa ako mamaya," palusot niya. "Cancel mo na lang. Gusto ko talagang makasama ka," sabi ni Olga, na may bahagyang pagbabanta sa boses. Wala nang nagawa si Arnel kundi sumang-ayon. "Sige, Hon, susunduin kita diyan sa bahay mga 5:00. Nang ibaba ni Olga ang telepono, napangiti siya ng mapakla. "Kung may babae ka, Arnel, hindi mo siya madadala sa Tagaytay kasama ko." Pagdating ng 5:00, handa na si Olga. Nagsuot siya ng magaan na floral dress at sandals, dala ang isang maliit na backpack na may mga gamit para sa overnight stay. Si Arnel naman ay dumating na mukhang pagod, pero ngumiti pa rin nang makita siya. "Ang ganda mo, Hon," sabi niya, na sinubukang maging matamis ang tono. "Salamat," sagot ni Olga, pero sa isip niya, "Huwag mo akong bolahin." Ang biyahe mula Quezon City patungong Tagaytay ay tahimik. Si Arnel ang nagmamaneho ng kanilang puting Toyota Vios,
habang si Olga ay nakatitig sa labas ng bintana, pinapanood ang mga puno at burol na nadadaanan nila. Ang hangin ay malamig na, tipikal ng Tagaytay, at amoy ng pine trees ang dumadaloy sa loob ng sasakyan. Pero kahit maganda ang tanawin, hindi mapakali si Olga. Ano kaya ang ginawa niya rito nung isang linggo? Tanong niya sa sarili. Nang makarating sila sa resort kung saan nagbabakasyon si Tita Linda, isang maliit na lugar na may mga cottage at swimming pool na napapaligiran ng bulaklak, sinalubong sila ng ina ni Arnel. Olga, Arnel, ang saya ko at napadalaw kayo, sabi ni Tita Linda, na nakaduster pa rin kahit nasa resort. Mataba siya, may ngiti na parang laging handa sa chismis, at agad niyakap si Olga. Tita, kamusta po kayo rito? Tanong ni Olga, habang sinisipat ang paligid. Okay naman, hiya. Ang sarap ng hangin dito, kaya nag-extend pa ako ng isang linggo, sagot ni Tita Linda. Arnel, ikaw na bahala sa gamit natin, ha? Ipapasok ko lang si Olga sa loob. Habang naglalakad sila papunta sa cottage, napansin ni Olga ang isang babaeng mataba rin, mga kaedad ni Tita Linda, na nakaupo sa isang bench malapit sa pool. Tita, sino po yon? Tanong niya, na may bahagyang kaba sa dibdib. Ah, si Maritz, kasama ko rito sa resort. Magkasama kami sa kwarto nung una akong dumating, sagot ni Tita Linda. Napatingin ng matagal si Olga kay Maritz. Mataba ito, halos kasing laki ni Tita Linda, at naka-plus size na swimsuit. Imposibleng sa kanya yung panty, isip ni Olga. Masyadong maliit iyon kahit para kay tita. Lalong tumindi ang hinala niya kay Arnel. Sa loob ng cottage, habang inihahanda ni Tita Linda ang kape, sinubukan ni Olga na magtanong ng hindi halata. Tita, nung bumisita si Arnel dito last week, may kasama po ba siyang iba? Ngumiti si Tita Linda, pero may bahid ng pagtataka. Wala naman, hiya. Mag-isa lang siya. Dinalhan niya ako ng mga gamit ko, mga damit, saka yung mga orchids ko na dinala niya pabalik sa Makati. Bakit mo natanong? Wala po, curious lang, sagot ni Olga, pero sa loob-loob niya, kung wala siyang kasama, kanino yung panty? Nang dumating si Arnel, dala ang kanilang gamit, napansin ni Olga ang kanyang kaba. Hon, gusto mo bang maglakad-lakad sa labas? Maganda ang view ng Taal Volcano mula rito, sabi niya, na parang sinubukang ilihis ang usapan. Sige, sagot ni Olga, pero determinado siyang bantayan ang bawat galaw ng asawa. Habang naglalakad sila sa paligid ng resort, malapit sa isang viewpoint na tanaw ang lawa at bulkan, sinubukan ni Olga na magmalasakit kahit puno ng duda ang puso niya. Hon, parang hindi ka mapakali simula nang dumating tayo. May problema ba? Tanong niya, habang hinawakan ang braso ni Arnel. Napatingin sa kanya si Arnel, at ngumiti ng pilit. Wala naman, hon pagod lang siguro ako sa biyahe, sagot niya. Pero hindi na nakapagpigil si Olga. Arnel, sabihin mo sa akin ang totoo. May iba ka bang kasama nung pumunta ka rito last week? May nakita akong panty sa bag mo, hindi ko yon, at siguradong hindi rin kay Tita Linda. Diretso ang tingin niya kay Arnel, at nakita niya ang pagkabigla sa mukha nito. Ha? Anong panty? Olga, ano bang sinasabi mo? Sagot ni Arnel, pero ang boses niya ay nanginginig. Huwag mo akong gawing tanga, Arnel, sigaw ni Olga, na hindi na napigilan ang galit. 7 taon tayong mag-asawa, at ngayon malalaman ko na may iba ka? Sabihin mo sa akin kung kanino yon, o Diyos ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa'yo. Natahimik si Arnel, at napayuko. Ang hangin sa Tagaytay ay malamig, pero ang tensyon sa pagitan nila ay parang nagliliyab. Olga, makinig ka sa akin, sabi ni Arnel pagkaraan ng ilang segundo. Hindi ko alam kung paano napunta yon sa bag ko, pero walang ibang babae. Maniwala ka sa akin, hindi kita lolokohin. Napatingin si Olga sa mga mata niya, at nakita niya ang sincerity, pero may bahagi pa rin siyang hindi kumbinsido. Kung hindi mo alam, paano ko malalaman? Tanong niya, habang nangingilid ang luha. Susubaybayan kita, Arnel. Hanggat hindi ko nalalaman ang totoo, hindi kita titigilan. Natahimik si Arnel, at sa unang pagkakataon,
parang natakot siya sa determinasyon ng asawa. Habang bumabalik sila sa cottage, si Olga ay tahimik na nangako sa sarili. Kahit saan ka pumunta, Arnel, malalaman ko ang sikreto mo. Pagkagaling sa Tagaytay, hindi pa rin natanggal sa isip ni Olga ang pag-alinlangan kay Arnel. Bagamat sinabi nitong wala siyang alam tungkol sa panty, ang kanyang mga sagot ay parang hindi sapat para mapanatag siya. Kinabukasan, Miyerkules, nagising siya ng maaga sa kanilang bahay sa Quezon City. Habang naghahanda ng kape sa kusina, narinig niya si Arnel na nagbibihis sa kwarto. "Hon, maaga akong alis. Pupuntahan ko ang farm sa Cavite, magdidilig lang ng gulay habang hindi pa masyadong mainit," sabi ni Arnel habang inaayos ang kanyang sombrero. Tumango lang si Olga, pero sa loob-loob niya, farm ulit. Tingnan natin kung totoo yan. Matapos umalis si Arnel, mabilis siyang nagbihis, pantalon, shirt, at isang malaking sombrero para hindi siya agad makilala. Sumakay siya ng bus papuntang Cavite, isang biyahe na halos 2 oras mula Quezon City. Habang nasa bus, pinapanood niya ang mga taniman ng palay at mga bahay-bahay sa tabi ng kalsada. Pero ang isip niya ay puno ng mga tanong. Kung wala siyang tinatago, bakit parang laging may ekskusa siya? Nang makarating siya sa maliit na baryo sa Cavite, kung saan naroon ang farm ng pamilya ni Arnel, pumwesto siya sa likod ng isang malaking puno ng mangga, mga ilang metro lang ang layo mula sa taniman. Ang lugar ay tahimik, maliban sa tunog ng mga ibon at paminsan-minsang ugong ng tricycle. Maya-maya, dumating si Arnel sa kanyang kotse. Dala niya ang parehong GYM bag na nakita ni Olga noon. Anong laman niyan ngayon? Tanong niya sa sarili, habang nagtatago. Nakita niyang pumasok si Arnel sa isang maliit na kubo sa gilid ng farm. Pagkaraan ng ilang minuto, lumabas siya, kasama ang isang babae. Maganda ito, bata, mga 20 taon ang edad, naka-crop top at shorts. Hawak niya ang GYM bag, at nginityan si Arnel na parang matagal na silang magkakilala. Siya na yon, bulong ni Olga, habang nanginginig ang kamay niya sa galit. Gusto niyang sumigaw, pero pinigilan niya ang sarili. Kailangan ko ng pruweba, isip niya. Sinundan niya ang dalawa habang naglalakad sila papunta sa isang maliit na bahay sa dulo ng farm. Mula sa kanyang pwesto, narinig niya ang ilang salita mula sa kanilang usapan. "Salamat, Arnel, ha? Malaking tulong to," sabi ng babae na may malambing na boses. "Wala yon, basta huwag kang mag-alala," sagot ni Arnel. Napakuyom ang kamao ni Olga. "Hindi kita patatawarin, Arnel," bulong niya, habang nagpasya siyang lumapit para harapin sila. Habang papalapit si Olga sa bahay, biglang natigilan siya. Mula sa loob ng kubo, lumabas ang isang lalaki, matanda, mga 50 taon, may puting buhok at payat na katawan. Nakita niya ang lalaki na niyakap ang babae, at pagkatapos ay tumingin kay Arnel na parang may malalim na usapan. "Sino yan?" tanong ni Olga sa sarili, pero nang maayos niyang tingnan ang mukha ng lalaki, parang tumigil ang mundo niya. "Si Papa," bulong niya, habang nanginginig ang buong katawan. Si Pedro Santos, ang ama niya na iniwan ang nanay niya 5 taon na ang nakaraan para sa ibang babae. Hindi na niya ito nakita mula nang umalis ito sa bahay nila sa Pasig. Dala ang kalahati ng ipon ng pamilya bilang kabayaran sa apartment na binili nila ng nanay niya. "Bakit kasama siya ni Arnel?" tanong ni Olga, habang nagtatago pa rin sa likod ng puno. Lumapit siya ng dahan-dahan, sapat na malapit para marinig ang usapan. "Arnel, salamat talaga sa tulong mo. Hindi ko alam kung paano kami makakaligtas ni Sonia kung wala ka," sabi ni Pedro, na may bahid ng lungkot sa boses. "Wala yon, Papa Pedro. Basta ligtas kayo," sagot ni Arnel. Napatingin si Olga sa babaeng kasama nila, si Sonia, ang babaeng sumira sa pamilya nila noon. Maganda pa rin ito, pero ngayon ay mukhang pagod at puno ng alalahanin. Sonia. Siya yung may-ari ng panty, isip ni Olga, habang unti-unting nagkakabuo ang puzzle sa isip niya. Hindi si Arnel ang may ibang babae. Si Arnel ay tumutulong sa ama niya at sa bagong kasintahan nito. Pero bakit? Bakit kailangang itago ito sa kanya?
Galit at gulat ang nararamdaman niya, pero hindi pa rin siya lumabas mula sa kanyang taguan. Gusto niyang malaman ang buong kwento bago siya magmalabis. Maya-maya, bumalik si Arnel sa kotse niya at umalis, habang si Pedro at Sonia ay pumasok ulit sa kubo. Nang makaalis ang asawa, mabilis na lumapit si Olga sa bahay. Kinatok niya ang pinto ng malakas. "Papa, lumabas ka," sigaw niya, na puno ng galit. Bumukas ang pinto, at nakita niya ang gulat sa mukha ng ama. "Olga, paano ka napunta rito?" tanong ni Pedro, habang si Sonia ay nakatayo sa likod niya, mukhang natatakot. "Huwag mo akong tanungin kung paano ako napunta rito, Papa," sigaw ni Olga, habang pumasok siya sa loob ng kubo. Maliit ang lugar, may isang lumang sofa, mesa na puno ng bitak, at ilang gamit na nakakalat. Si Sonia ay nakaupo sa gilid, tahimik pero halatang kinakabahan. "Anong ginagawa mo rito kasama si Arnel? At bakit siya tumutulong sa'yo at sa babaeng yan?" tanong ni Olga, habang itinuro si Sonia. "Olga, pakikalmahan mo," sabi ni Pedro, na sinubukang hawakan ang balikat niya. Pero tinabig ni Olga ang kamay ng ama. "Huwag mo akong pakikalmahan. 5 taon kang nawala, iniwan mo si mama, at ngayon malalaman ko na kasama mo pa rin tong babaeng sumira sa pamilya natin. At si Arnel pa ang tumutulong sa inyo? Anong klaseng laro to, Papa?" Ang boses ni Olga ay puno ng sakit at galit, at nangingilid na ang luha sa kanyang mga mata. "Olga, hindi mo naiintindihan," sabi ni Pedro, habang umupo siya sa sofa at hinilot ang noo. "Kailangan naming magtago ni Sonia. May mga hinutuan kami ng utang, mga masasamang tao. Si Arnel ang tumutulong sa amin para makapagtago rito sa farm. Hindi ko gustong idamay ka, kaya sinabi ko kay Arnel na huwag kang sabihan." Napatingin si Olga kay Sonia, na ngayon ay nakayuko at hindi makatingin sa kanya. "Utang. Magtago. Papa, hindi ako bata para lokohin mo ng ganyang kwento," sagot ni Olga. "At ikaw," sabi niya kay Sonia, "kanino yung panty na nasa bag ni Arnel? Sa'yo, di ba? Kaya ba siya laging may dahilan para umalis, kasi tinutulungan niya kayo?" Tumango si Sonia ng mahina, at sa unang pagkakataon, nagsalita ito. "Olga, pasensya ka na. Hindi ko sinasadyang madamay ka. Pero totoo ang sinabi ng papa mo, nasa panganib kami." Natahimik si Olga, pero hindi pa rin nawala ang galit niya. "Arnel," bulong niya sa sarili. "Bakit hindi mo sinabi sa'kin? Bakit kailangan mong itago to?" Napatingin siya sa ama at sa babaeng dating kinamumuhian niya. "Hindi pa tapos to, Papa. Malalaman ko ang buong katotohanan, kahit ayaw niyong sabihin sa'kin." Pagkagaling sa Cavite, tahimik si Olga sa buong biyahe pabalik sa Quezon City. Sumakay siya ng bus, at habang pinapanood ang mga ilaw ng mga bahay sa labas ng bintana, puno ng galit at sakit ang puso niya. "Paano nagawa ni Arnel na itago to sakin?" tanong niya sa sarili. At si Papa, pagkatapos ng lahat ng ginawa niya kay Mama, ngayon siya pa ang tinutulungan ng asawa ko. Ang bawat segundo ng katahimikan ay parang dagdag na sugat sa dibdib niya. Nang makarating siya sa bahay, madilim na ang paligid. Ang kanilang maliit na subdibisyon ay tahimik, maliban sa tunog ng mga aso na tumatahol sa malayo. Pumasok siya sa loob, at nakita niyang wala pa si Arnel. Siguro nasa farm pa rin siya, o baka bumalik na sa Makati, isip niya. Umupo siya sa sofa sa sala, nakatitig sa mga larawan nilang mag-asawa, mga ngiti sa beach ng Boracay, sa kasal nila, sa unang bahay na inupahan nila. Pero ngayon, ang mga ngiting iyon ay parang kasinungalingan. Maya-maya, narinig niya ang tunog ng kotse ni Arnel sa labas. Bumukas ang pinto, at pumasok ang asawa, dala pa rin ang GYM bag. "Hon, nandito ka na pala. Akala ko natulog ka na," sabi ni Arnel, na sinubukang ngumiti. Pero hindi na nakapagpigil si Olga. Tumayo siya at sinalubong si Arnel nang may matalim na tingin. "Saan ka galing, Arnel? Huwag mo kong lokohin, sinundan kita sa Cavite. Nakita ko si Papa at si Sonia. Anong ginagawa mo kasama sila?" Natigilan si Arnel, at bumagsak ang ngiti sa mukha niya. "Olga, paano mo?" simula niya,
pero pinutol siya ni Olga. Huwag mo akong tanungin kung paano ko nalaman. Sabihin mo sa akin kung bakit mo tinulungan sila, bakit mo itinago sa akin na buhay pa si Papa at kasama pa rin niya, yung babaeng sumira sa pamilya natin. Ang boses ni Olga ay umaalingaw-ngaw sa sala at nanginginig ang buong katawan niya sa galit. Olga, pakikalmahan mo, sabi ni Arnel habang inilapag ang bag sa sahig. Hindi ko gustong itago sa'yo, pero pinakiusapan ako ni Papa Pedro. Nasa panganib sila ni Sonia, may mga hinutuan sila ng utang. Tinulungan ko lang sila para makapagtago sa farm. Hindi ko sinabi sa'yo kasi alam kong magagalit ka. Napatingin si Olga sa mga mata ni Arnel at nakita niya ang guilt doon, pero hindi pa rin sapat iyon para patawarin siya. 7 taon tayong mag-asawa, Arnel, sabi ni Olga habang nangingilid ang luha. 7 taon, at ngayon malalaman ko na mas pinili mong tulungan ang tatay kong traidor kaysa sabihin sa akin ang totoo. Ano pang silbi ng tiwala natin? Natahimik si Arnel at napayuko. Sa unang pagkakataon, parang natakot siya sa galit ng asawa. Kinabukasan, nagising si Olga na may bagong plano sa isip. Kung hindi mo sasabihin sa akin ang buong katotohanan, Arnel, ako na ang maghuhukay nito, bulong niya habang naghahanda ng almusal. Pero sa loob niya, mas malaki ang galit kay Sonia. Siya ang dahilan kung bakit nawala si Papa kay Mama. At ngayon, siya pa rin ang dahilan ng gulong to, isip niya. Desidido siyang harapin ulit ang babae, at kung kailangan, ipamukha rito ang sakit na idinulot nito sa pamilya nila. Pagkatapos mag-almusal, sinabi niya kay Arnel, Hon, pupuntahan ko si Mama sa Pasig ngayon. Matagal ko na siyang hindi nadadalaw. Tumango si Arnel, pero halata ang kaba sa mukha niya. Sage, Hon, ingat ka, sabi niya. Pero hindi si Olga pupunta sa Pasig, balik siya sa Cavite. Sumakay ulit siya ng bus, at habang nasa biyahe, pinlano niya ang bawat sasabihin kay Sonia. Nang makarating siya sa farm, tahimik ang paligid. Ang araw ay mataas na, at ang init ay halos hindi na matiis. Lumapit siya sa kubo, at kinatok ang pinto. Bumukas ito, at si Sonia ang sumalubong sa kanya. Olga, anong ginagawa mo rito? Tanong ng babae, na halatang gulat. Huwag kang magmalinis, Sonia, sagot ni Olga, habang pumasok siya nang hindi inaantay ang pahintulot. Alam ko na ang lahat, kung paano mo ginamit si Papa, at kung paano mo nadamay si Arnel sa gulo niyo. Olga, hindi mo naiintindihan, simula ni Sonia, pero pinutol siya ni Olga. Huwag mo akong lokohin. 5 taon kang dahilan kung bakit nawasak ang pamilya ko. Iniwan ni Papa si Mama para sa'yo, at ngayon ginagamit mo pa rin siya, pati ang asawa ko. Kanino talaga yung panty na nasa bag ni Arnel? Sa'yo, di ba? Napayuko si Sonia, at pagkaraan ng ilang segundo, tumango ito. Sa'kin yon. Pero hindi ko sinadya, Olga. Nahulog lang yon sa mga gamit ko nung hinanda ko ang bag para kay Arnel. Nahulog, sigaw ni Olga. Ganyan ka ba kababa para magsinungaling? Alam mo kung gaano kasakit yon sakin. Akala ko may iba si Arnel. At ikaw pa rin ang dahilan ng lahat. Nanginginig ang boses ni Olga, at hindi na niya napigilan ang luha. Si Sonia naman ay napatingin sa kanya, at sa unang pagkakataon, parang may guilt sa mga mata nito. Olga, pasensya ka na. Hindi ko gustong masaktan ka ulit. Pero totoo ang sinabi ni Papa mo. Nasa panganib kami. Tinulungan kami ni Arnel kasi wala kaming ibang malalapitan. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo, sabi ni Olga. Gusto ko lang malaman kung bakit kailangan pang itago to ni Arnel sakin. Pero ngayon, alam ko na, mas pinili niyang protektahan kayo kaysa sakin. Umalis si Olga sa kubo, pero bago siya lumabas, sinabi niya, hindi pa tapos to, Sonia. Ipapakita ko kay Papa kung sino ka talaga. Pagkabalik sa Quezon City, hinintay ni Olga si Arnel sa bahay. 8:00 na ng gabi nang dumating ito, mukhang pagod at puno ng alalahanin. Hon, kamusta ang pagdalaw kay Mama? Tanong ni Arnel, habang inilalagay ang susi sa mesa. Pero hindi sumagot si Olga. Tumayo siya mula sa sofa at sinalubong siya ng may malamig na tingin.
Hindi ako pumunta kay Mama, Arnel. Bumalik ako sa Cavite. Nakita ko ulit si Papa at si Sonia. At nalaman ko na sa kanya yung panty. Olga, simula ni Arnel, pero pinutol siya ni Olga. Huwag mo akong pigilan. Alam mo kung gaano kasakit sa akin na isipin na niloloko mo ako? Pero mas masakit na malaman na tinulungan mo sila, ang tatay kong traitor at ang babaeng sumira sa pamilya ko, nang hindi man lang sinasabi sa akin. Anong klaseng asawa ka, Arnel? Ang boses ni Olga ay puno ng sakit, at ang mga luha ay tuloy-tuloy nang bumagsak. Olga, hindi ko gustong saktan ka, sabi ni Arnel, habang lumapit siya at sinubukang hawakan ang kamay niya. Pero tinabig ito ni Olga. Hindi mo gusto, pero ginawa mo pa rin. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit kailangan mong magsinungaling? Tanong niya. Napayuko si Arnel, at pagkaraan ng ilang segundo, nagsalita siya. Natakot ako, Olga. Alam ko kung gaano mo kinamumuhian si Papa Pedro. Pero tinawagan niya ako 1 buwan na ang nakaraan. Nasa gulo sila ni Sonia. Hiniling niya na huwag kong sabihin sa'yo kasi ayaw niyang masaktan ka ulit. Tinulungan ko sila kasi pamilya pa rin natin siya. Pamilya, sigaw ni Olga. Iniwan niya kami, Arnel. At ngayon, mas pinili mo siya kaysa sa akin. Sa tingin mo, hindi masakit yon? Natahimik si Arnel. At napatingin siya kay Olga na parang humihingi ng tawad. Olga, mali ako. Pero hindi ko kayang iwan si Papa Pedro sa ganong sitwasyon. Kung gusto mo, sasabihin ko sa kanya na huwag na akong tawagan ulit. Hindi agad sumagot si Olga. Sa puso niya, magkahalo ang galit, sakit, at pagmamahal kay Arnel. Hindi ko alam kung paano kita mapapatawad, Arnel, sabi niya sa wakas. Pero kung gusto mong ayusin to, kailangan nating harapin si Papa at si Sonia nang magkasama. Hindi mo na to pwedeng itago sa akin. Tumango si Arnel at sa unang pagkakataon, parang nakita ni Olga ang tunay na pagsisisi sa mga mata niya. Kinabukasan pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagising si Olga na may bagong determinasyon sa puso. Sa kusina ng kanilang bahay sa Quezon City, habang naghahanda siya ng pandesal at kape, napatingin siya kay Arnel na tahimik na nakaupo sa mesa. Ang mga mata nito ay puno pa rin ng guilt mula sa gabing iyon, pero may bahid din ng pag-asa. Hon, seryoso ako kagabi, simula ni Olga, habang inilapag ang almusal. Kung gusto mong ayusin to, kailangan nating harapin si Papa at si Sonia nang magkasama. Tumango si Arnel at sa unang pagkakataon, parang nakita ni Olga ang tunay na pagsisikap sa mukha niya. Sech, Olga, sasama ako sa'yo. Sabihin mo lang kung anong gusto mong gawin, sagot niya, habang kinuha ang isang pandesal at sinimulang nguyain ito. Pupuntahan natin sila sa farm ngayon, sabi ni Olga. Gusto kong marinig mismo kay Papa ang buong kwento, at gusto ko ring malaman kung ano talaga ang plano ni Sonia. Hindi ko nahahayaang lokohin nila tayo. Matapos mag-almusal, nagbihis sila ng mabilis. Si Olga ay nagsuot ng simpleng blusa at jeans, habang si Arnel ay kinuha ang susi ng kotse. Hon, sigurado ka ba rito? Tanong ni Arnel habang nasa garahe na sila. Hindi na ako makakapayag na magtago ka pa ng sikreto, Arnel, sagot ni Olga, na may matigas na tono. Kung pamilya pa rin natin si Papa, kailangan nating malaman ang totoo, kahit masakit. Ang biyahe patungong Cavite ay puno ng tensyon. Habang nagmamaneho si Arnel, si Olga ay nakatitig sa labas ng bintana, pinapanood ang mga bukirin at maliliit na baryo na nadadaanan nila. Ang araw ay mataas na, at ang init ay bumabalot sa paligid, pero ang lamig sa loob ng kotse ay hindi sapat para alisin ang bigat sa dibdib niya. Arnel, bakit mo tinulungan si Papa kahit alam mong iniwan niya kami? Tanong ni Olga, na hindi na napigilan ang tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya. Napabuntong hininga si Arnel. Olga, hindi ko kayang iwan siya sa ganong sitwasyon. Tinawagan niya ako 1 buwan na ang nakaraan, halos umiyak siya sa telepono. Sabi niya, nasa panganib sila ni Sonia dahil sa utang. Alam ko kung gaano kasakit sa iyo ang ginawa niya kay Mama, pero hindi ko matiis na isipin na baka may mangyari sa kanya,
paliwanag niya. Napatingin si Olga sa asawa, at kahit galit pa rin siya, may bahagi siyang naawa kay Arnel. Pero bakit hindi mo sinabi sakin? Tanong niya ulit. Kasi natakot ako sa reaksyon mo, sagot ni Arnel, habang mahigpit ang hawak sa manibela. Pero mali ako, Olga. Dapat sinabi ko sa'yo kahit alam kong magagalit ka. Natahimik si Olga, at sa unang pagkakataon, parang naintindihan niya ang asawa, kahit hindi pa rin niya lubos na mapatawad. Nang makarating sila sa farm sa Cavite, tahimik ang paligid maliban sa tunog ng mga kuliglig at paminsan-minsang hagikhik ng hangin sa mga puno. Ang maliit na kubo ay nakatayo pa rin sa gilid ng taniman, at nakita ni Olga ang ilaw sa loob nito. Nandyan sila, bulong niya kay Arnel, habang lumabas sila ng kotse. Hinawakan ni Arnel ang kamay niya, pero tinabig ito ni Olga. Huwag muna, Arnel. Harapin natin to ng matino, sabi niya. Lumapit sila sa kubo, at kinatok ni Olga ang pinto ng malakas. Papa, lumabas ka, sigaw niya. Bumukas ang pinto, at sinalubong sila ni Pedro, na mukhang gulat pero sinubukang ngumiti. Olga, Arnel, anong ginagawa niyo rito? Tanong niya. Sa likod niya, nakatayo si Sonia, nakasimpleng shirt at shorts, at halatang kinakabahan. Huwag kang magmalinis, Papa, sabi ni Olga, habang pumasok siya sa loob. Alam ko na ang lahat, kung paano mo nadamay si Arnel sa gulo niyo ni Sonia. Gusto ko ng buong katotohanan, ngayon na. Olga, pakikalmahan mo, sabi ni Pedro, habang umupo siya sa lumang sofa. Hindi ko gustong idamay si Arnel, pero wala kaming choice. May mga hinutuan kami ni Sonia ng utang, mga masasamang tao na handang pumatay. Tinulungan kami ni Arnel para makapagtago rito. Napatingin si Olga kay Sonia, na tahimik lang sa gilid. At ikaw, sabi niya rito, bakit kailangan pang gamitin mo si Papa, at ang asawa ko, para sa gulo mo? Ano ba talaga ang plano mo? Olga, hindi ko sinasadya, sagot ni Sonia, na may mahinang boses. Nasa panganib kami, at si Arnel lang ang tumulong sa amin. Hindi ko gustong masaktan ka ulit. Pero hindi kumbinsido si Olga. Hindi mo gustong masaktan ako. 5 taon kang dahilan kung bakit nawasak ang pamilya ko. At ngayon, ginagamit mo pa rin si Papa, pati si Arnel, para sa sarili mong kaligtasan. Sigaw niya. Olga, tama na, sabi ni Arnel, habang lumapit siya sa kanya. Hindi si Sonia ang may kasalanan sa lahat. Tinulungan ko sila kasi pamilya pa rin natin si Papa Pedro. Napatingin si Olga kay Arnel, at sa unang pagkakataon, parang gusto niyang maniwala. Pero biglang may narinig siyang tunog mula sa labas, isang tricycle na huminto malapit sa kubo. Sino yon? Tanong niya, habang tumingin sa bintana. Lumapit si Sonia sa pinto, at nang buksan niya ito, may lalaking pumasok, matangkad, may tattoo sa braso, at mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Sonia, kanino tong mga kasama mo? Tanong ng lalaki, na may malamig na boses. Napatingin si Olga kay Sonia, at biglang naramdaman niya ang panganib. Sino yan, Sonia? Sigaw niya. Natahimik si Sonia, at napatingin siya sa lalaki na parang natatakot. Olga, Arnel, lumabas kayo, sabi ni Pedro, habang tumayo siya at sinubukang itulak sila palabas ng kubo. Pero hinawakan ni Olga ang braso ng ama. Hindi kami aalis hanggat hindi mo sinasabi kung anong nangyayari, Papa. Sigaw niya. Napatingin si Sonia sa lalaki, at pagkaraan ng ilang segundo, nagsalita ito. Mark, huwag muna. Hayaan mo akong magpaliwanag. Mark, tanong ni Olga, habang tumingin siya sa lalaki. Sino yan, Sonia? Isa ba yan sa mga hinutuan niyo ng utang? Pero hindi sumagot si Sonia. Sa halip, lumapit si Mark kay Pedro at sinabi, Sonia, sabi mo makukuha na natin ang pera ngayon. Nasaan na? Napatingin si Olga kay Sonia, at unti-unting nagkakabuo ang katotohanan sa isip niya. Pera? Anong pera ang sinasabi nito, Sonia? Tanong niya, na puno ng galit. Olga, hindi mo naiintindihan, simula ni Sonia, pero pinutol siya ni Mark. Huwag kang magsinungaling, Sonia. Sabi mo, tutulungan tayo nitong matanda,
ipapabenta niya ang parte niya sa apartment sa Pasig para mabayaran ang utang natin. Napatingin si Olga kay Pedro at nakita niya ang gulat sa mukha ng ama. Papa, totoo ba to? Tanong niya habang nanginginig ang boses. Olga, hindi ko alam, simula ni Pedro, pero pinutol siya ni Olga. Huwag mo akong lokohin, Papa. Ginagamit ka ni Sonia, ginagamit niya kami lahat. At ikaw, Arnel, alam mo ba to? Napatingin siya kay Arnel, na mukhang gulat din. Olga, wala akong alam dito. Sabi ni Papa Pedro, utang lang ang problema nila, walang binanggit tungkol sa apartment, sagot ni Arnel. Natawa si Mark ng malakas. Kawawa ka naman, Sonia. Mukhang hindi mo na makukumbinsi tong mga to. Lumapit siya kay Sonia at hinawakan ang braso nito. Kung hindi mo mabibigay ang pera, alam mo kung anong mangyayari. Napatingin si Olga kay Sonia at sa unang pagkakataon, nakita niya ang takot sa mga mata nito. Sonia, sabihin mo ang totoo, ginagamit mo ba si Papa para sa pera? Tanong niya. Napayuko si Sonia at pagkaraan ng ilang segundo, tumango ito. Olga. Pero hindi ko gustong ganito. Si Mark ang may plano, gusto niyang kunin ang parte ni Papa sa apartment para mabayaran ang utang natin. Napatingin si Olga kay Pedro at nakita niya ang sakit sa mukha ng ama. Papa, naniwala ka sa kanya? Tanong niya habang nangingilid ang luha. Olga, mahal ko si Sonia, sabi ni Pedro na may pait sa boses. Pero mukhang mali ako. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Olga na kailangan niyang iligtas ang ama at ang pamilya nila mula sa gulo na dulot ni Sonia. Sa loob ng kubo sa farm sa Cavite, ang tensyon ay parang bombang malapit ng sumabog. Si Olga ay nakatayo, nakatitig kay Sonia na ngayon ay napayuko sa harap ni Mark, habang si Pedro ay mukhang nawalan na ng lakas sa sofa. Si Arnel naman ay nakatayo malapit kay Olga, halatang gulat pa rin sa revelasyon. Papa, paano mo nagawang maniwala sa kanya? Tanong ni Olga, habang ang boses niya ay puno ng sakit at galit. 5 taon kang nawala sa amin ni Mama, at ngayon, hinayaan mo pa siyang gamitin ka ulit. Olga, hindi ko alam, sagot ni Pedro, habang hinilot ang noo niya. Akala ko, totoo ang sinabi ni Sonia, na nasa panganib kami at kailangan naming magtago. Hindi ko alam na plano niya palang kunin ang parte ko sa apartment. Napatingin si Olga kay Sonia, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang kahinaan sa mukha nito, pero hindi sapat iyon para maawa siya. Sonia, sabihin mo sa amin ang buong katotohanan, ngayon na, sigaw niya. Napatingin si Sonia kay Mark, na ngayon ay nakangisi ng mapanganib. Sonia, huwag kang magmalinis, sabi ni Mark. Sabi mo sa akin, madali lang kunin ang pera sa matandang to. Ngayon, mukhang hindi mo na makukumbinsi tong mga kasama mo. Lumapit siya kay Sonia at hinawakan ang braso nito ng mahigpit. Kung hindi mo mabibigay ang pera, alam mo kung anong mangyayari sa'yo at sa kanya, sabi niya habang itinuro si Pedro. Mark, pakikalmahan mo, sigaw ni Arnel habang lumapit siya kay Olga. Hindi niyo pwedeng gawin to sa pamilya ko. Pero natawa lang si Mark. Pamilya? Mukhang hindi mo alam kung sinong tunay na kaaway mo rito, par. Napatingin si Olga kay Arnel at sa isang iglap, nagpasya siya. Arnel, tawagan mo ang kaibigan mong pulis. Hindi natin hahayang matakot tayo sa mga to, bulong niya sa asawa. Tumango si Arnel at mabilis na kinuha ang cellphone niya. Mark, Sonia, huwag kayong gumalaw, sabi niya, habang dinayal ang numero ng kaibigan niyang si S.E. Isa Reyes, isang pulis na matagal nang kakilala niya mula sa opisina. Reyes, kailangan ko ng tulong. Nasa farm kami sa Cavite, may mga hinutuan ng utang dito na nang babanta. Dalhin mo ang mga tauhan mo, ngayon na. Habang nagsasalita si Arnel, napatingin si Olga kay Sonia, na ngayon ay mukhang natatakot na. Olga, hindi ko gustong ganito, sabi ni Sonia, habang nanginginig ang boses. Si Mark ang may plano, siya ang nagtulak sa akin na gawin to. Pero totoo na nasa panganib kami, may mga hinutuan kami ng utang na hindi ko kayang bayaran. Napatingin si Olga kay Mark, at nakita niya ang malamig na tingin nito.
Kung totoo yan, Sonia, bakit kailangan mong gamitin si Papa? Bakit hindi ka humingi ng tulong sa tamang paraan? Tanong niya. Dahil wala akong ibang choice, sagot ni Sonia, habang nangingilid ang luha. Pero hindi na nakapagpigil si Olga. Choice. 5 taon kang dahilan ng sakit ng pamilya ko, at ngayon, gusto mo pang kunin ang natitira sa amin? Hindi ko hahayaang mangyari ito. Sa sandaling iyon, narinig nila ang tunog ng siren mula sa malayo. Papalapit na ang mga pulis. Habang papalapit ang tunog ng siren, biglang tumakbo si Mark patungo sa pinto ng kubo. Sonia, tara na. Hindi tayo pwedeng mahuli rito, sigaw niya, habang hinila ang braso nito. Pero natigilan si Sonia, at hinila pabalik ang kamay niya. Hindi, Mark. Ayoko nang tumakbo. Pagod na ako sa ganitong buhay, sabi niya, habang umupo siya sa sahig at napahagulgol. Olga, Arnel, pasensya na, sabi ni Sonia, habang tumingin siya sa kanila. Totoo na may utang kami, pero si Mark ang nagtulak sa akin na lokohin si Papa Pedro. Sabi niya, kung makuha natin ang parte niya sa apartment, makakalaya na kami sa mga hinutuan. Pero hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Napatingin si Olga kay Sonia, at kahit galit pa rin siya, may bahagi siyang naawa rito. Kung totoo yan, Sonia, bakit hindi mo sinabi kay Papa ang plano ni Mark? Tanong niya. Dahil natakot ako, sagot ni Sonia. Si Mark ang naging kasama ko nung iniwan ko ang dating buhay ko. Akala ko, tutulungan niya ako, pero ginamit niya lang ako para sa pera. Napatingin si Pedro kay Sonia, at nakita ni Olga ang sakit sa mga mata ng ama. Sonia, naniwala ako sa iyo, sabi ni Pedro, habang nanginginig ang boses. Iniwan ko ang pamilya ko para sa iyo, pero ginamit mo lang ako. Bago pa makasagot si Sonia, pumasok ang mga pulis sa kubo, pinangunahan ni S.E. Isa Reyes. Sino si Mark dito? Tanong ng pulis, habang hinawakan ang baril sa biwang niya. Tumakbo si Mark patungo sa likod ng kubo, pero nahuli siya ng 2 pulis bago pa siya makatakas. Huwag kang tumakbo, Per. May warrant ka na sa extortion at pananakot, sabi ni Reyes habang nilagyan ng posas si Mark. Olga, Arnel, salamat sa tawag, sabi ni Reyes habang tumingin siya sa kanila. Matagal na naming hinintay na mahuli tong si Mark, may mga kaso na siya sa Manila at Cavite. Napatingin si Olga kay Sonia, na ngayon ay umiyak pa rin sa sahig. At siya, tanong niya, habang itinuro ang babae. Kung totoo ang sinabi niya, biktima rin siya ni Mark, sagot ni Reyes. Pero kailangan pa rin siyang dalhin sa presinto para maimbestigahan. Olga, patawarin mo ako, sabi ni Sonia, habang tumingin siya kay Olga. Hindi ko gustong masaktan kayo ulit. Pero hindi agad sumagot si Olga. Napatingin siya kay Pedro, na ngayon ay mukhang nawalan na ng pag-asa. Papa, anong gagawin mo ngayon? Tanong niya. Hindi ko alam, Olga, sagot ni Pedro. Pero mali ako, sa lahat ng ginawa ko sa inyo ni mama mo, at kay Sonia. Habang dinala ng mga pulis si Mark at Sonia palabas ng kubo, naiwan sina Olga, Arnel, at Pedro sa loob. Ang katahimikan ay bumalot sa kanila, maliban sa mahinang tunog ng hangin sa labas. Umupo si Olga sa sofa, habang si Arnel ay tumayo sa gilid niya, hinawakan ang balikat niya ng mahina. Olga, pasensya na sa lahat, sabi ni Arnel. Hindi ko sinadyang saktan ka. Tinulungan ko lang si Papa Pedro kasi pamilya pa rin natin siya. Napatingin si Olga kay Arnel, at kahit may galit pa rin sa puso niya, nakita niya ang sincerity sa mga mata nito. Arnel, hindi madali para sa akin to, sabi niya. Pero salamat, kasi kahit mali ang desisyon mo, sinubukan mo pa ring protektahan ang pamilya natin. Tumango si Arnel, at sa unang pagkakataon, ngumiti siya ng mahina. Olga, sabi ni Pedro, habang tumingin siya sa anak. Alam ko kung gaano kasakit ang ginawa ko sa inyo ni mama mo. Pero gusto ko nang itama to, kung papayagan mo ako. Napatingin si Olga sa ama, at sa unang pagkakataon sa 5 taon, parang nakita niya ulit ang tatay na dating nagturo sa kanya kung paano magbisikleta at tumulong sa kanya sa math homework. Papa, hindi madali para sa akin na patawarin ka, sabi niya.
Pero kung gusto mo talagang itama to, kailangan mong bumalik kay mama at humingi ng tawad. Tumango si Pedro at nangingilid ang luha sa mga mata niya. Sech, Olga, pupuntahan ko siya kahit hindi niya ako tanggapin. Gusto ko siyang makita ulit. Napatingin si Olga kay Arnel at hinawakan niya ang kamay ng asawa. Arnel, samahan natin si Papa sa Pasig. Gusto ko ring makita si Mama at sabihin sa kanya ang lahat. Sa biyahe pabalik mula Cavite, tahimik ang tatlo sa loob ng coach. Pero sa puso ni Olga, may bahagi ng nakakaramdam ng kapayapaan. Hindi pa tapos ang sakit, isip niya. Pero at least, magkakasama kaming haharapin to. Habang pinapanood niya ang mga ilaw ng kalsada, naramdaman niya ang kamay ni Arnel na mahigpit na hawak ang kanya. Isang pangako na hindi na siya muling iwan sa dilim. Pagkagaling sa farm sa Cavite, tahimik ang loob ng kotse habang nagmamaneho si Arnel patungong Pasig. Si Olga ay nakaupo sa passenger seat habang si Pedro ay nasa likod, nakatitig sa labas ng bintana na parang hinahabol ng mga alaala ang bawat nadadaanan nilang poste ng ilaw. Ang gabi ay malamig na at ang mga ilaw ng Metro Manila ay kumikinang sa malayo. Pero ang bigat sa puso ni Olga ay hindi pa rin lubos na nawawala. Mama, bulong niya sa sarili. Paano ko sasabihin sa iyo ang lahat ng nangyari? Olga, sigurado ka bang gusto mong gawin to? Tanong ni Arnel habang hinintay ang pagbabago ng stoplight sa EDSA. Napatingin siya kay Olga at nakita niya ang determinasyon sa mga mata ng asawa. Arnel, sagot ni Olga. Kailangan nating harapin to. Lahat tayo. Matagal na akong tumakbo sa sakit na dulot ni Papa, pero ngayon, gusto ko nang tapusin to. Napatingin si Arnel kay Pedro sa rearview mirror, at tumango siya ng mahina. Sage, sasamahan kita. Salamat, Arnel, sabi ni Olga, habang hinawakan ang kamay ng asawa. Sa likod, nagsalita si Pedro, na may pait sa boses. Olga, hindi ko alam kung paano ako haharap kay mama mo. Alam ko kung gaano ko siya nasaktan, kung gaano ko kayo nasaktan. Pero gusto ko nang humingi ng tawad, kahit hindi niya ako tanggapin. Napatingin si Olga sa ama sa pamamagitan ng salamin sa gilid, at kahit galit pa rin siya, may bahagi siyang naawa rito. Papa, hindi ko alam kung mapapatawad ka ni mama. Pero at least, subukan mo. Nang makarating sila sa Pasig, pamilyar ang paligid kay Olga. Ang maliit na bahay kung saan siya lumaki ay nakatayo pa rin sa isang tahimik na subdibisyon. Puting peder na may kaunting bitak, maliit na hardin na puno ng sampagita, at isang duyan sa ilalim ng puno ng mangga. Ang bahay ay puno ng alaala ng masasayang araw, kasama ang mga magulang niya, bago iwan ni Pedro ang nanay niya para kay Sonia. Dito na tayo, sabi ni Olga, habang lumabas sila ng kotse. Napatingin siya kay Pedro, na mukhang kinakabahan. Papa, kaya mo ba to? Tanong niya. Kailangan ko itong gawin, Olga, sagot ni Pedro, habang huminga ng malalim. Lumapit sila sa pinto, at kinatok ni Olga ng mahina. Maya-maya, bumukas ito, at sinalubong sila ng nanay niya, si Veronica Santos. Maganda pa rin ito kahit may edad na, pero ang mga mata niya ay puno ng gulat nang makita si Pedro. Olga, Pedro, anong nangyayari rito? Tanong niya, habang napatingin sa kanilang tatlo. Mama, pasok muna kami, sabi ni Olga, habang hinawakan ang kamay ng nanay niya. Pumasok sila sa sala, kung saan ang pamilyar na amoy ng kandila at lumang furniture ay bumalot sa kanila. Umupo si Veronica sa sofa, habang si Olga at Arnel ay tumabi rito. Si Pedro naman ay nakatayo malapit sa pinto, parang hindi alam kung saan ilalagay ang sarili. Mama, may kailangan kaming sabihin sa'yo, simula ni Olga. Pero bago yon, gusto muna ni Papa na magsalita. Napatingin si Veronica kay Pedro, at ang mga mata niya ay puno ng sakit at galit. Anong sasabihin mo, Pedro? 5 taon kang nawala, iniwan mo kami para sa babaeng yon. Ano pang gusto mo ngayon? Tanong niya, habang nanginginig ang boses. Lumapit si Pedro ng dahan-dahan, at lumuhod sa harap ng asawa niya noon. Veronica, alam ko kung gaano kita nasaktan, sabi niya,
habang nangingilid ang luha. Mali ang ginawa ko, iniwan kita at si Olga para kay Sonia. Pero mali rin ang naging desisyon ko roon. Ginamit niya lang ako. Ginamit? Tanong ni Veronica, habang tumingin siya kay Olga. Olga, anong ibig sabihin nito? Napabuntong hininga si Olga, at sinimulan niyang ikwento ang lahat, ang panty sa bag ni Arnel, ang pagsubaybay niya sa asawa, ang pagkikita kay Pedro at Sonia sa farm, at ang plano ni Sonia na kunin ang parte ni Pedro sa apartment para bayaran ang utang kay Mark. Habang nagsasalita siya, napatingin si Veronica kay Pedro, at unti-unting nagbabago ang ekspresyon niya mula sa galit tungo sa gulat. Pedro, totoo ba to? Tanong ni Veronica, habang nanginginig ang kamay niya. Tumango si Pedro, at napayuko. Veronica. Naniwala ako kay Sonia, akala ko, totoong mahal niya ako. Pero ginamit niya lang ako para sa pera. Si Olga at Arnel ang nakakita ng katotohanan, at sila rin ang tumulong sa akin para makalaya sa gulo. Napatingin si Veronica kay Arnel, at ngumiti siya ng mahina. Salamat, Arnel. Pero bakit mo tinulungan si Pedro, kahit alam mong iniwan niya kami? Mama, pamilya pa rin natin siya, sagot ni Arnel. Hindi ko kayang iwan siya sa ganong sitwasyon, kahit mali ang ginawa niya sa inyo. Napatingin si Veronica kay Olga, at hinawakan ang kamay ng anak. Olga, ikaw ang nagtulak nito, di ba? Salamat, anak. Pero hindi ko alam kung kaya ko pang patawarin ang papa mo. Mama, hindi ko rin alam kung kaya ko siyang patawarin agad, sabi ni Olga. Pero gusto ko nang tapusin ang sakit na dulot ng nakaraan. Kung gusto mong bigyan si Papa ng chance, ikaw ang magdedesisyon. Natahimik si Veronica, at napatingin siya kay Pedro, na ngayon ay umiyak na. Veronica, kung bibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, ayusin ko ang lahat, sabi ni Pedro. Hindi ko na ulitin ang mga pagkakamali ko. Matagal na katahimikan ang bumalot sa sala. Si Veronica ay nakatitig kay Pedro, habang si Olga at Arnel ay tahimik na naghihintay. Sa wakas, nagsalita si Veronica. Pedro, 5 taon akong nasaktan dahil sa'yo, sabi niya, habang mahinahon ang boses. Iniwan mo kami para sa iba, at hinintay ko noon na bumalik ka. Pero hindi mo ginawa. Ngayon, narito ka na, humihingi ng tawad. Pero hindi ko na kailangan yon. Napatingin si Olga kay Veronica, at nakita niya ang lakas sa mga mata ng nanay niya. Mama, anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Ngumiti si Veronica ng mahina. Olga, matagal ko nang tinanggap na wala na ang papa mo sa buhay natin. Nung iniwan niya ako, nasaktan ako, pero natuto rin akong tumayo mag-isa. May bago na akong buhay ngayon, may mga kaibigan, may trabaho, at may kapayapaan. Hindi ko na kailangang bumalik sa nakaraan. Veronica, patawarin mo ako, sabi ni Pedro, habang umiyak pa rin. Gusto ko nang itama ang lahat. Napabuntong hininga si Veronica. Pedro, pinapatawad kita, pero hindi ibig sabihin noon na babalik ako sa'yo. Para sakin, tapos na ang kwento natin. Pero para kay Olga, pwede kang maging tatay ulit, kung kaya mong patunayan na nagbago ka na. Napatingin si Olga sa nanay niya, at naramdaman niya ang bigat ng desisyon nito. Mama, salamat, sabi niya, habang niyakap si Veronica. Salamat kasi pinakita mo sa akin kung paano maging matatag. Napatingin siya kay Pedro, at sinabi niya, Papa, kung gusto mo talagang maging parte ulit ng buhay ko, kailangan mong patunayan yon, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Tumango si Pedro, at ngumiti siya ng mahina, kahit basa pa ng luha ang mukha. Sech, Olga. Gagawin ko ang lahat para sa'yo, at kay Veronica. Napatingin si Olga kay Arnel, at hinawakan niya ang kamay ng asawa. Arnel, salamat sa pagtayo sa tabi ko sa lahat ng to, sabi niya. Hindi ko alam kung paano ko hinarap to kung wala ka. Olga, ikaw ang dahilan kung bakit natuto akong maging matapang, sagot ni Arnel, habang niyakap siya. Sa gabing iyon, habang nagpaalam si Pedro kay Veronica at nangakong babalik para patunayan ang sarili, naramdaman ni Olga ang unang haplos ng kapayapaan sa puso niya. Hindi pa tapos ang lahat, isip niya.
Pero at least, magkakasama kaming magsisimula ulit.